Hello po guys. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin po itong talbos po ng gabi na style pong ganito. Kasi ito po yung pagtalbos ng gabi, masarap na masarap po ito na gawin nyo pong sinabawan. Like po pwede rin pong preskong isda, ilagay nyo, or kinapa. Ganito po, hugasan po muna natin ng maigi. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano po ang nasa loob niya, And then, ganito po, masyadong napakahaba na. So, puputulin po natin yan ng ilang inches lang. And then, pag ganito na, ang style niya, yan na kanyang dahon, ay titiklupin po natin ng pagganito. And then, itong tangkay, ay iikot po natin. Yan, iikot, ganyan. Iikot po natin yan. And, isusuot po natin yan dyan. Yan. So, kanina, habang hindi pa man po ako nagbibideo, nakagawa na po ako ng marami. Ito na po yung aking nagawa na ilang piraso. Kasi ito pong iba, lulutuin ko na lang po itong iba sa gata. Kumbaga, mamaya, samahan niyo po ako kung paano po talaga lutuin ang sinabawan po ng gabi. Yung ganito po, talbos na talbos pa. Yung hindi pa siya nagbubuka. Yan. Ito yung nabili ko po ito kahapon sa market. Kundi nakalimutan ko na lutuin kanina dahil sa busy nga. Yan. Puputulin po natin. Kasi kahit konti lang, masarap na po itong pang-ulam. Yan. Kahit po noong panahon na bata-bata pa ako, ganito yung nakikita ko sa aking lolo at lola kung paano po sila magluto po ng gabi na meron pong kalamansi with kamatis. Yan. Kaya para po magluluto na po tayo at para sa ganun ay masarap ang ating hapunan. Yan. Yan. Hello po guys. So, eto na po, mag-i-start na po tayo kung ano po ang gagawin natin sa ating lulutuin na talbos ng gabi. And, eto po ang magiging ingredient niya. At syempre, maghihiwa na rin po tayo ng kamatis, bawang, sibuyas, and syempre, kalamansi. Yan. Ito po yung unang gagawin po natin. Bago tayo magpe-prepare ng ating food, maghugas muna po ulit tayo ng ating kamay. Kasi nagkaroon po ng kulay yung pag-aano po maghihiwa ng gabi. Kumbaga, hindi po maiiwasan yung kanyang skin. Meron po yan na meron din po siya na tinatawag na mga maiitim na parang blood niya o dugo niya. Yun ay nagkukusa kung bakit maitim ang ating kamay. Hindi po maiiwasan, ganyan po talaga ang mga gabi. Yan, maghugas muna tayo ng ating kamay. Yan, pakahugas, uunahin po muna natin tatanggalan. Ito po tatanggalan po natin. Yan. Para malinis naman. Ganyan, para malinis So, hihiwain po natin sa gitna. And, hiwain po natin ng ilang hiwa. Yan. Depends po sa inyo. It's up to you kung gaano kalalaki, gaano kaliliit. At ito yung ating kasirola. Yan. Ilalagay po natin dito sa ating kasirola yung ating hiniwa na kamatis, bawang, sibuyas. Yan. At para na ganon ay yan natin lulutuin yung gabi para masarap. Hindi mo ba? Yan. Ganyan ho ba kayo magluto? Mga nanay. Siyempre, yung mga anak ko, birang-bira ko na rin po silang lutuan. Kaya, namimiss nila yung kung paano magluto. Kasi before, ako talaga nagpe-prepare ng pagkain ng mga anak ko. Kumbaga, alam ko na magiging healthy food ang kanilang kakainin, lalo kung mga bata kasi So, ngayon, iiwan natin yung sibuyas. Yan. Pag hindi po kayo naiiyak, nahihirapan po kayong umiyak, malamang ay ang gawin nyo na lamang po ay kayo ay maghiwa ng sibuyas. Bakit ang sibuyas ay nakakapaiyak?
Kasi yung kanya pong kanyang aroma o tinatawag na amoy na paglalot binabalatan mo na, lumalabas ang kanyang amoy at yan po ay against sa ating mga mata. Diba? So ito na yung bawang, iniwa ko na rin para masarap. Yan. And then bago po natin ilalagay po yung mga ibang ingredients, ang gagawin po muna natin ay magpapakulo po muna tayo ng tubig. Adoy! Aksidente po yung aking cellphone na hulog. So, bago po tayo maglalagay po nito na gabi, syempre, ihuli po muna natin to at itong tinapa at syempre yung last yung kalamansi. Ang gagawin po muna natin dito ay pakukuluan po muna natin. So, maglalagay po tayo ng 3 basong tubig para naman po, ayun na po yung pangsabaw. Hindi po natin kailangan na punuin ito. Enough na po yung 3 basong tubig kasi isasabaw. Kumbaga parang manghihigop ka lang ng sabaw, diba? So, lalagyan po muna natin ng sabaw. Yan. Tayo po ay nakapaglagay na ng 3 basong tubig. Depends po kung sa tingin nyo po ay kulang, pwede naman po natin dagdagan. So, bali pang-4 na po itong baso ng tubig. So, nasa kalahati na rin po siya. Is enough na yun para sa akin kasi napakadami na, no? And then, lalagyan na po muna natin ng 1 kutsarang asin. Yan. And then, saka po natin isasala. Pag kumulo na siya, saka po natin ilalagay yung gabi, yung tinapa, and the last yung kalamansi. So, ilalagay po muna natin na. Yan. Isasalang po natin at ating pakukuluan. Yan po ay pag kumulo na, saka na po natin ilalagay yung ingredients. So, hayaan po muna natin na kumulo siya at ating pong tatakpan para at least masarap yung ating lulutuin at madali siyang kumulo. Yan. Ito po ang aking pantakip. Takpan po muna natin mga 5 minutes na pagkulo na siya. And then, ipiprepare na po na natin. And, syempre, yung ating palang tinapa, ang gagawin po pala natin dito sa tinapa, hindi po natin, sorry, ang hinay, ito po sa tinapa, ang gagawin po natin ay, hindi po natin ilalagay ng buo. So, ihimayin po natin ito, tinapa, and, saka po natin isasala. Isa pa yung tinik. So, ilalagay na po. Yan, ano? Maya-maya na. Tanggalin muna natin. Hindi ko ba sa mga probinsya, mga ganito po ang ginagawa ng mga matatanda. Yung buhay probinsya na pag may mga tanim kang gabi, mas madalas po ito po ang mga luto, lalo po yung mga Bicolana. Ito po ang namulatak po sa aking mga lula. Kasi noon, mahilig po sila noon magtanim ng mga gabi nung ako ay bata pa. So, nakikita ko sila pag sila ay gusto magluto ng isda na merong gabi. Ang kinukuha po talaga nila, yung pilipit pa, yung hindi pa bumubuka yung dahon ng gabi. Yun daw ang pinakamasarap kasi kumbaga hindi daw makati. Ganun po pala yun. Pag ang gabi, nakapilipit pa siya, pwede mo pala siyang kalamansian kasi hindi pa daw yun makati. Pero pag once na ready na siyang nakamuka, at yun nga, niluto mo siya sa may kalamansi o sa maasim, makati daw kainin. So, yun lang yung paniniwala ko sa ating mga lolo't lola. Yan. So, hihintayin po muna natin na kumulo yung ating niluluto. Yan, ito na po, kumukulo na po ang ating tubig. So, ibig sabihin, kaya ilalagay na po na natin itong talbos po ng gabi.
So, ito po ay nahugasan ko na ng maayos. And ilalagay po natin dito. Yan. Yan, ang sarap na. Ilalagay po natin. Yan. And counting minutes lang po, napapakuluan po ulit natin para mailagay na po natin yung kalamansi. Ano? At syempre, yung kanina na inano ko konti na pa, ay isasama na po natin yan para mas marami ang lasa. Di ba? Para maging mas malasa. And then, tatakpan po muna natin. Huwag po muna natin hahaluin. Hayaan mo po siya na maluto po ng ilang minuto lang. And saka ko na po ilalagay yung kalamansi. Yan. 5 minutes na pagkakulo niya, ilalagay na po natin yung kalamansi. Yan. Hello po guys! Nagkulo na po yung aking talbos po ng aking dahon ng gabi. So, kukunin po natin itong kutsara at atin pong titimplahin kung ano po ang magiging resulta at ano ang magiging lasa. Yan, kung siya ba ay matabang or what. So, titimplahin po muna natin bago natin ilalagay yung kalamansi para alam po natin kung balance yung lasa. No? Yan, sarap na. So, ito na po. Piniga ko na po yung kalamansi at 7 pirasong kalamansi ata ito. Ilalagay po na natin. Yan. Ilalagay na po natin para at least masarap na. And then, maglalagay po tayo ng konting seasoning. Depende po sa ating kagustuhan kung maglalagay ba tayo o hindi. So, maglalagay po ng konting seasoning. Yan. Ito pong dahon po ng gabi, hindi nyo po kailangan na overcook kasi nga yung dahon niya ay mag-iwa-hiwalay yan and kakati siya. So, kailangan huwag mo natin masyadong hahaluin ang gaganuhin. Ayan po ay dahil sa madali lang po yan maluto na dahon dahil talbos pa lang po siya. Masarap po yan pagka hindi po durog na durog. Yan. Ganito po ang aking natutunan sa aking mga ninuno ng panahon na pag sila po ay nagluluto. Tikman po ulit natin. Ano? Sarap. Napakasarap. Gaganahan mo kayong kumain. Ito na ang the best para sa akin. Calamansi with gabi. Yan. Dahon po ng gabi. Sabaw pa lang ulam na. Yan. Kayo po mga nanay po dyan. Gayahin nyo po ako. Meron na po akong naipakita po sa inyo sinabawan ng gabi. Kahit saan pong market, makakita po kayo ng talbos ng gabi or kahit po may sarili kayong tanim. Gawin nyo na po ito. Napakasarap. Lalo't maulan ang panahon, ang sarap po pumikop ng sabaw. So, papatayin na po na natin ito kasi hindi po natin kailangan i-overcook dahil sa sarili niyang sabaw, siya ay talagang maluluto sa init. So, hanggang dito na lang po. Next episode po, magluluto ulit po ako ng ginataang gabi naman. Hintayin niyo po ulit ang aking next episode.